ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskrib at mga pariseo ay kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigay sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabahan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sino mang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang magpakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po'y nasa misyon at pinagkalooban po ako ng isang buwan, patapos na. At sa susunod na Sabado, nando na po ako sa Dawson upang magmisa ng anticipated mass. Kaya kulang sa isang linggo ang pananatili ko dito sa simbahan ng Quiapo at ninanamnam ko, sinasariwa ko, pinapahalagaan ko, pinapalalim ko yung aking apresiasyon, ang aking paglapit, ang aking nakikita ng aking mata, abot ng aking mata, ang presensyang milagroso ng Poong Hesus Nazareno. Sa pupuntahan ko, doon lamang ako sa social media, yung sa maliit kong cellphone upang masilayan, masilip, mabanaag ang larawan ng Senyor. Ito ay malapitan sa kanyang dambana mismo. Kaya kayo po ay kahit anong araw pwede kayo pumunta sa simbahan ng Quiapo. Kaya binibilang ko na yung mga huli kong mga araw at nagpapasalamat, dinadakila ko po ang Senyor. Salamat po. Salamat ng marami. Ang ating mapagbasa, unang pagbasa, aklat ni Ruth. Si Ruth po ay isang banyaga, tagalabas, estranghero. Hindi po siya Israelita. Ngunit pinili niyang nasa lupain ng mga Israelita. Sabi niya kay Noemi, susunod ako sa iyo. Kung saan ka pumunta, pupunta ako. Kung saan ka titira, titira ako. Ang iyong Diyos ay magiging Diyos ko, sapagkat alam ko ang Diyos ninyo ay Diyos na iisa at tunay. At ang iyong lupain ay aking magiging lupain, sapagkat ang lupain na ipinagkaloob sa mga Israelita ang ipinangakong lupain. Lupain ng gatas at pulok-pukyutan. At si Ruth nga, hindi niya alam kung ano magiging takbo ng kanyang buhay, sapagkat mas madali lang manatili ako. Dito ako sanay, dito ako konbinyente. Kayo mga banyaga, mag-aaral pa ako ng kulturang iba, lingwaheng iba, pamamaraan ng iba. Mahirap para sa iba. Ayoko yan.
Doon saan ako sanay. Ngunit pinili ni Ruth sapagkat si Ruth nag-asawa muli at isinilang si Obed na ama ni Hese, na ama ni David. Si Noemi po ay taga Bethlehem at ginamit po si Ruth. Ang kanyang anak ay bale lolo ni Haring David at ang ating pong Jesus Nazareno ay anak ni David. Kaya minsan sa ating pagtataka, pagke-question, pagkamot ng ulo, saan ba ako pupunta, Panginoon? Ano ang magiging papel ko? Malinaw na si Ruth ay kabahagi, instrumento, kasangkapan sa kasaysayan ng kaligtasan sapagkat si Jesus ang tagapagligtas at mananakop ay anak ni David. Isinilang ni Ruth ang lolo ni David, Haring David. Kaya po tayo sa ating paglalakbay, umasa tayo, nakabahagi tayo sa plano ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, pagbabati ko sa mga kaplastikan, pagkukumuri, gusto natin pakitan tao, diba? Pero hindi yun ang tunay. Iba yung nakikita, para sila'y mainggit, panlabas lamang, ngunit ang panloob iba, kabulukan, yung masama. Panlabas, akala mo kung sinong magaling, santo, malinis, nagmamalinis. Ngunit ang totoo sa loob ay kabulukan, kabahuan, kadumihan, kaitiman. Hindi papasa sa Panginoon iyan. Mahalaga maging tunay tayo. Kung sino ka sa panlabas, yung nakikita ng tao, yun talaga ikaw. Walang distinction, walang pagkakaiba sa panlabas at panloob. At lilitaw yan. Mahahalata yan. Ang pagkukunwari kasi ay hindi mo magagawa ng mahabang panahon. Lalabas, lilitaw, uusbong kung sino ka talaga. At mahirap po sa dulo, kahiya-hiya pa. Kung lilitaw yung pagpapanggap, mas mahirap yun, mga kapatid. Mapapahiya ka pa. Kaya mabuti, habang maaga, magsisi tayo. Ang kalinisan, ang kadalisayan, ang pagkaputi, ay talagang nandun pa sa simula. At ito'y kaaya-aya sa Senyor. Isang buhay na wagas, isang buhay na sincero, isang buhay na tumutulong ng pusa at nakangiti at talagang bukas. Meron po tayo, gusto magtapos sa larawan ng Our Lady, Birhen ng Czestochowa, ang itim na Madonna. Alam nyo, napakaganda ng ating mahal na Birheng Maria. Ika-26 ng Agosto, kung sino pa pinakamaganda? Yung babae kasi, ang kanilang puhunan ay ang kanilang mukha. Kung may sugat ka sa pisngi, pinapangit mo. Pinapangit. Katulad ng itim na Nazareno, pinapangit na kasalanan natin. Si Jesus, sa babae, sinira mo yung mukha. Yan ang ginagawa ng kabastusan. Minsan bastos tayo. Masama tayo. Sinasadya natin. Nasaktan, sirain, yurakan. Masakit. Nakaranas na ba kayo ng masaktan ng damdamin? Lalong-lalo pa yung inosente. Tayo, makasalanan tayo. Siguro dapat lang sa atin mabawian sa kasama natin. Pero ang Diyos, ang mahal na Birhen na wala namang kasalanan,
sa ating, ewan ko ba? Ating, ewan, yun. Nasabi ko na po, sa tulong ni Maria, Birhen ng Czestochowa ng Polandia, itim na Madonna at ni San Jose, nawa po, sikapin nating umasa na tayo kabahagi ng plano ng Diyos. At wag po tayo maging plastic, imbis maging tunay at wagas, alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen.